ano po yung pagpapasalamat. O kaya bangon ng maaga, puyat pa rin yun. Pero excited ka eh. Masaya po yung pagpapasalamat dahil awa ng Diyos mga kapatid, dumadaloy na sa espiritu ng kapatiran yung salita ng Diyos na yun eh, na maging mapagpasalamat. Pero ang dami kong pinagsasabi kanina tungkol sa pasalamat, which is narinig naman po na natin din yon para ma-remind tayo, ano po, kaya tinatanong kami ni Kuya, akala ko talaga kanina, ano muna kami, SPBB mode muna kami, ito muna ang aming pag-uusapan. Sabi ko, kaya parang akala ko, medyo ano muna tayo, pasalamat mo yung pag-uusapan. Tama naman, pag-usapan ng pasalamat, in relation doon sa ating pinag-uusapan, nakita natin ito, salamat sa Panginoon mga kapatid, ano po? Una, pinag-aaralan natin pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakaisa ng pagsunod sa utos ni Kristo kasi yun ang pagkakaisa ng pagkakilala po sa ating Panginoong Hesukristo. Tapos para mangyaring tayo po ay magkaisa ng pananampalataya, mahalaga po na magkaisa tayo ng pag-iisip natin, mga kapatid. Yung 13:11 ng Korinto, sabi ng Biblia, sa katapus-tapusan mga kapatid, paalam na magpakasakdal kayo. Di ba yun ang goal, yung pagpapakasakdal? Paano maaabot yun? Magkakaisa tayo ng pananampalataya, magkakaisa tayo ng pagkakilala kay Kristo, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo. Recently, nung nakaraang pag-aaral natin, nabanggit na rin ni Kuya sa atin ito Hindi tayo pwedeng mabuhay sa kapayapaan kung hindi tayo nagkakaisa ng pag-iisip. Kaya mahalaga yung pagkakaisa ng pag-iisip ng mga magkakapatid. Pag magkakaisa tayo ng pag-iisip, mga kapatid, aabot tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. Kasi yung isip, target yan ng masama. Nakita na po natin yan. Pinapasama niya ang isip. Magkakaisa tayo ng isip. Isang buong bayan tayong magkakaisa ng isip, o kahit may nagpapasama ng isip, sa awa ng Diyos, hindi tayo matatangay nun kasi nakikipagkaisa tayo ng pag-iisip na ang pag-iisip na yon, yung pag-iisip na nasa ating Panginoong Hesukristo, na laman ng Ebanghelyo na pinagkakaisaan po nating sampalatayanan, mga kapatid. Aral yun. Magkaisa kayo ng pag-iisip, sinasabi ng Biblia. Dahil para makasunod tayong pare-pareho kay Kristo, isang bayan tayong kumikilala sa Kanya, tumutupad sa utos, hindi kasi tayo po pwedeng magkapare-parehong sumusunod sa utos pagka iba isip ko, iba isip mo, iba isip nung isa. Magkakaiwa-hiwalay tayo. Magkakaisa tayo ng pag-iisip. Magkakaisa tayo ng pananampalataya, magkakaisa tayo ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At pag sumusunod tayo kay Kristo, mga kapatid, ibig sabihin naglilingkod tayo sa Kanya. Nakita natin yung punto na yun Mga kapatid, kung sino man tao ay naglilingkod sa akin, sabi ni Kristo, ay sumunod siya sa akin. Kaya kung tagasunod ka ni Kristo, naglilingkod ka kay Kristo. Kung naglilingkod ka kay Kristo, naglilingkod ako kay Kristo, pare-pareho tayong susunod sa Panginoong Hesukristo. At pag sumusunod tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa ilaw, lalakad tayo sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman, magkakaroon tayo ng ilaw ng kabuhayan. At pagka nagkakaisa tayo ng pagsunod kay Kristo, ang tawag sa atin, Kristiyano. Ano mga kapatid? Kristiyano tayo. Nagkakaisa tayo ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaisa tayo ng pag-iisip na pag-iisip ni Kristo na meron siya. So, tagasunod niya tayo. Ang sabi doon sa mga Kristiyano, binasa natin, sabi sa 4:16, ngunit kung ang isang tao magbata na gaya ng Kristiyano, huwag mahiya. Kahit magbata ka pa. Pagbabata naman na gaya ng Kristiyano, huwag tayong mahiya. Nagkakaisa tayo ng pagsunod sa Panginoong Hesukristo, kaya tayo Kristiyano, huwag tayong mahiya. Ano gagawin natin? Kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Dapat luwalhatiin ng Diyos dun sa pangalang Kristiyanong nakakabit sa atin kasi tagasunod tayo ni Kristo, nagkakaisa tayo ng pagsunod kay Kristo, nagkakaisa po tayo ng pag-iisip. Ano ba ang dapat na lunduan ng pagkakaisa natin ng pag-iisip? Bakit kailangan yon? Na magkaisa tayo ng pag-iisip para mabuhay tayo sa kapayapaan. Magkaisa tayo ng pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Ano ba ang isang lulunduan nun? Mga kapatid, nakasama dito sa ating pinag-uusapan sa papalapit nating SPBB. Ayun, napakaganda nun. Sabi ni Pablo sa 15:5 ng Roma,
loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. So talagang kailangan po yun, na magkaisa tayo ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa ano pong dahilan, mga kapatid? Kasi ang tanong, bakit kailangan nating magkaisa ng pag-iisip? Ano po? Kayo ang wikay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang, yun yung dahilan, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga po palang magkaisa tayo ng pag-iisip. Sa anong dahilan? Para sa pagkakaroon natin ng iisang pag-iisip, maluwalhati po natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka ang pinag-uusapan pagluwalhati sa Diyos, alam na po natin pare-pareho. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. Sabi sa 50 at 23 ng Aklat ng Mga Awit. Kaya yung pagluwalhati sa Diyos, mga kapatid, isang paraan ng pagluwalhati sa Diyos, yung paghahandog ng pasasalamat sa Kanya. Paano natin magagawa iyon kung nagkakaisa tayo ng pag-iisip? Kaya tingnan nyo mga kapatid, yung mga kaisang pag-iisip, excited na, di ba? Naghahanda na sa pasalamat. Meron ng mga inihahanda yan. Yung iba nga, nag-iisip na ng ng paano ba ako makakapag-leave, makikipag-ship ako para makumpleto ko yung 3 araw. Bakit? Kaisang isip Yung mga kaisang isip, kasama nating excited na mga kapatid sa paparating nating pagpapasalamat. There is something na lagi naman tayong nagpapasalamat, mga kapatid, masaya tayo pag nagpapasalamat, pero merong kakaiba talagang pagka SPBB talaga, sunod-sunod na activities, tapos yung 3 araw na alam mong sunod-sunod tayong magkakatipon, meron pong maligayang pakiramdam yon sa mga kaisa ng pag-iisip kay Kristo. Kaya dugtong pa rin ang ating pinag-aaralan. Nagkamali ako kanina. Akala ko, iiban muna tayo ng topic dahil maghahanda tayo, dugtong pa rin. Kailangan ng pagkakaisa ng pag-iisip, mga kapatid, para tayo po sa pamamagitan ng isang pag-iisip at ng isang bibig, luwalhatiin natin ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. Nawa, mga kapatid, muli po, sa iisang pag-iisip na mayroon ng buong kapatiran, muli tayong makapaghandog ng maligayang pagpapasalamat sa Diyos sa darating na SPBB. Yun po kuya, dugtong po pa rin ang ating mag-aaral. Wala pa rin patid. Salamat sa Diyos. Kaya yung sinasabi ni Brad Josel na laging tumatakbot na alaala niya sa isip niya, kayo'y magiging aking bayan, ako'y magiging inyong Diyos. Yung magiging bayan ng Diyos, mapagpasalamat. Sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. At kaya sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at sila'y magiging bayan ng Diyos kasi magkakaisa sila ng pag-iisip. Hindi sila pwedeng maging mapagpasalamat kung hindi sila magkakaisa ng pag-iisip. Kaya nga mga pakasakdal kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. Sino ba yung magiging mapagpasalamat? Yung pinag-aharian ng kapayapaan. Amen. Diba? Kayo'y maging mapagpasalamat. Paano tayo magpag-aharian ng kapayapaan kung hindi tayo magkakaisa ng pag-iisip? O kaya, yung magiging mapagpasalamat, magkakaisa ng pag-iisip. Yun, ang panggagalingan nun, yung bayan ng Diyos. Yung bayan ng Diyos na pagmumula ng pagpapasalamat. Bakit sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at sila'y magiging bayan ng Diyos? Kasi ay nagkakaisa sila ng pag-iisip ayon kay Kristo. Amen. Diba? Sana naintindihan natin po ang mga bagay na ito. No? At mahalaga na makapagpatuloy tayo
ng pagkakaisa ng pag-iisip ayon kay Kristo, na tayo ay magkaisa, mabuhay sa kapayapaan upang tayo ay maging mapagpasalamat sa tuwina at ating luwalhatiin ang Diyos. Dahil napakahalaga po na sa buhay natin ay kinikilala natin lagi yung kapangyarihan ng Diyos, magagawa ng Diyos, at yung kanyang pag-ibig na ibinibigay sa ating mga magkakapatid. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat.